session, matututo silang gumamit ng Nen ability via Forced Awakening. Tulad na lamang ng nagagawang side effect ng Steel Chain nitong si Kurapika. Kaya naman daw hindi nakakailanganin pang magdaan ng rigorous na training ng kung sino man kung bibigyan siya ng coin nitong si Zhongli. Pero at the very same time, kailangan din nilang hawakan yon ng enough time para nga ma-awaken nila ang kanilang Nen ability. At hindi lang yon guys, meron pa palang ibang sekretong ability ang ability na ito nitong si Zhongli. Although it is not confirmed, ayon kay Kurapika, mataas ang tsansa na isang pseudo-coercive manipulation ability type din ang Nen Beast na ito ni Zhongli. Dahil unang-una sa lahat, hindi naman pwedeng magbestaw o magbigay na lamang ng napakaraming mga Nen abilities nito sa kung sino-sino nang hindi nakakakuha ng kahit na ano. There should be an equal exchange, ika nga, pagdating sa Nen abilities. Kaya mataas ang possibility na habang hindi nila namamalayan, tulad ng nagagawa ng Nen Beast nitong si Sale-Sale, magiging malapit ang loob nila kay Zhongli na para bang hindi nila namamalayan, subconsciously ay nagiging kakampi at nagiging under na sila nitong si Zhongli kapalit ng naibibigay naman itong benefits sa kanila sa pamamagitan ng coin. Alam ni Kurapika ang risk na pwedeng isipin itong si Zhongli na pinagtataksilan siya nito na masira ang kanilang alliance at masira ang lahat ng pinilano niya para i-delay ang nangyayaring succession war. Pero naisip din agad nitong si Kurapika na kung araw-araw daw na nagbibigay ng coins ang Nen Beast nitong si Zhongli, may nawawalang isang coin. Meaning, may isa sa mga individuals sa loob ng residence nitong si Zhongli na nakakuha nun, and for some reason, ayaw niyang ipakita kay Zhongli ang coin na yon, ayaw niyang sabihin ang changes sa coin na nakuha niya, at para bang pinagtatakpan nito ang reliable information na yon na makukuha nila sa pinakaunang coin na yon. At alam naman nating lahat na isa lang ang magpe-fit sa description na yon, walang iba kung hindi si Koventoba. Dahil nga sa ayaw niyang malaman nitong si Zhongli kung anong kanyang Nen ability, habang isineshare naman ang lahat ng kanyang mga napapansin, lahat ng observation sa coin na yun na nanggaling sa kanyang Nen Beast dito kay Benjamin, magagawa niyang pagtakpan ang kung anumang information na magagamit ni Zhongli para manalo at para magkaroon ng advantage sa succession war. Kaya naman for this reason, naisip ni Kurapika na okay lang daw pala na hindi niya sabihin ang tungkol sa possible Nen ability ng Nen Beast nitong si Zhongli dahil pwede niyang gamitin ang rason na baka malaman niya ni Koventoba kaya hindi niya yun in-reveal. Dahil unang-una sa lahat, dahil alam naman nila na sa 1 PM tuwing hapon nagre-release ng bagong coin ang Nen Beast nitong si Zhongli, pwede naman nilang i-check ang security records at mako-confirm nila doon na kinuha talaga ni Koventoba ang pinakaunang coin. Therefore, may insurance itong si Kurapika. Hindi niya kailangang matakot kung hindi man niya sasabihin dito kay Zhongli ang katotohanan, ang lahat ng possibility sa kanyang Nen ability. Idinagdag din niya dito kay Zhongli na dapat daw ay i-consider nitong si Zhongli ang dami ng mga coins na kinukuha niya at ang dami ng coins na ibinibigay niya. Dahil mataas daw ang posibilidad na nakadepende din at nakakaapekto, nagsisilbing isang napakalaking factor ang dami ng coins, ang amount ng coins sa kung anumang Nen ability ang maibibigay na benefit ng kanyang ability. Kaya naman nakapag-desisyon itong si Zhongli na instead na ibigay nga dito kay Kurapika ang may number 10 na coin kanina na kahit na ngayon kung iisipin natin guys, number 1 na rin naman ang nakalagay na number, still binigay niya ang pinaka-latest na coin dito kay Kurapika. Habang sinasabi na this is a token of appreciation at para bang nagsisilbing currency na bayad nitong si Zhongli dito kay Kurapika matapos ang kanyang tulong. Nasa isip-isip nitong si Kurapika, kahit na may tsansa na may pseudo-coercive manipulation ability nga ang Nen Beast nitong si Zhongli, okay na rin yun. Kahit na papano, makakaalis naman sila sa loob ng residence nitong sila Zhongli nang hindi nag-iisip. Dahil unang-una sa lahat kung mananatili sila sa loob ng residence ni Zhongli nang dahil lamang sa walang kwentang paikot-ikot at paulit-ulit na eksplanasyon, magiging delikado yon. Dahil iniisip nitong si Kurapika na nagiinit na nga ngayon ang Royal Kakin Military, ang tatlong mga mafias, kaya naman dahil na nga ang mafias ang humahawak at ang nagme-maintain ng balance, kung gugustuhin nitong si Benjamin na makuha ang advantage sa loob ng Black Whale, sisirain niya ang balance na yon. Gagawa siya ng paraan para patayin ang mga boss at para magkagulo ang mafia. Sa pamamagitan nun, magagamit niyang dahilan ang kaguluhan na yon para ma-force implement ang martial law na kung saan siya mismo ang magiging pinaka-head, ang magiging chief of command in the event na hindi nga magtagumpay itong si Steiner at si Kaiser sa pagkuha ng posisyon na yon.
However, knowing na hindi naman talaga ang mga boss ng mga mafia family yun ang pinakamataasang posisyon, kung hindi ang kanilang mga benefactor, ang mga prince na humahawak sa kanila. Nangangahulugan lang yun na hindi na kailangang patayin pa ni Benjamin ang mga literal na boss ng mga mafia family, kung hindi, magagawa at maa-achieve din niya na mag-cause ng kaguluhan at ng gera sa gitna ng mga mafia families kung papatay niyang benefactor o ang prinsipe, na para bang at the very same time, sa pamamagitan ng isang atake, dalawang achievements, dalawang goal ang makakamit niya. Makukuha niya ang martial law at mababawasan niya ang kandidato sa succession war. And syempre, 3 lang naman guys ang mga benefactor ng mga prince ng 3 families. Si Serebnik sa Hailey family, si Zhang Lei sa Siyu family, at si Lazarus sa Char family. Sa loob ng 3 yun, meron ditong isa na tatargetin at papatayin itong si Benjamin. And knowing nakasama nga doon itong si Zhang Lei, na currently nasa loob sila ngayon ng residence ni Zhang Lei, magiging napakadelikado nito para sa kanila.